So ayon nga po sa latest interview sa Japan B-League player Dwight Ramos, wala daw panahon para magkamali ang national team sa FIBA window na ito at hindi umano sila pwedeng magpatalo. Masyado daw kasing krusyal ang mga susunod na laro kontra sa Jordan at Iran. Giit ni Ramos na susubukin nilang makapasok sa top 4 para masigurado ang spot para sa World Cup. Pero alam niya umanong hindi ito magiging madali dahil malalakas ang kupunan ng Jordan at Iran. Ipinaliwanag ni Ramos na ilang beses na nilang nakatapat ang Jordan at masasabi niya umano na mga dekalibre talaga ang mga players nito. Habang ang Iran naman umano ay medyo bago sa kanilang panlasa, subalit naniniwala din si Ramos na mahuhusay din ang kupunan ng bansang ito. Panigurado nga po na mahihirapan ang buong Gilas team nang dahil sa wala ang presensya ng naturalized player na si Justin Brownlee. Bibigat din ang pressure kay Ramos, lalo na pagdating sa opensa dahil siya ang inaasahan ni Team Cone na magmamando ng laro kapalit ni Brownlee. Ganun pa man, naniniwala si Dwight na kung ang bawat player ng Gilas ay magtutulungan, magbibigay ambag sa team at gagawin ang kanilang mga trabaho, tiyak na magiging maganda ang resulta ng mga laro nito. Sa kabilang banda naman mga idol, nagbigay payo at suporta sa Gilas Pilipinas ang SGA import and former NBA player Boban Marjanovic. Ayon kay Boban, mahirap daw katapat ang kupunan ng Jordan. Kung di sila magsusumikap maglaro lalo na sa depensa, ay tiyak na matatalo daw tayo. Mag-focus lang daw ang Gilas sa konsepto ng play at magtulungan para makamit ang tagumpay. Samantala, ayon naman sa 9-time PBA MVP Junmar Fajardo, malaking bagay daw para sa kanya na muling maglaro para sa Gilas ang 7'3" big man na si Kai Sotto. Nagpakita ng malaking tiwala si Fajardo kay Sotto dahil naniniwala siyang magandang adisyon ito sa kanila at makakatulong ito sa national team upang makuha ang tagumpay, lalo na sa window na ito. Kaya maswerte daw sila na makakasama nila si Sotto ngayon dahil ito umano ang susi at maghahatid sa kanila sa mga panalo. Sa kabilang dako naman, matinding pressure nga ang hinaharap ng dalawang KBL player na sina Carl Tamayo at Kevin Kembao dahil sila ang inaasahang sasalo sa mga minuto na dapat pagbibidahan ni Justin Brownlee. Ayon sa latest interview kay Kembao, simula nung kinuha siya ni Coach Tim Cone para sa Gilas, ay lagi lang daw siyang handa samantalahin ang pagkakataon kapag may oportunidad na ibinibigay sa kanya. Habang ayon naman kay Tamayo, krusyal ang mga susunod na laban lalo na't wala si Brownlee. Wala naman daw makakatapat sa kakayahan ng naturalized player sa loob ng court. Pero gagawin umano ni Tamayo ang lahat ng makakaya niya kasama ang buong kupunan upang makapag-ambag at maging effective player para sa national team kahit wala si Brownlee. Dagdag pa ng dalawa na malaking hamon para sa kanila na punan ang posisyon ng Ginebra Superstar, lalo na sa sistemang pinamumunuhan ni Coach Tim Cone. Kaya dapat lang daw na magtulungan sila para mabigyang hustisya ang pagliban ni Brownlee. Ganun pa man, todo ensayo daw ang buong kupunan para sa laban na ito at umaasang makuha ang dalawang panalo sa Jordan at Iran para mas malaki daw ang posibilidad na makapasok sila sa World Cup. Samantala, nilabas na din ang Final 12 lineup kahapon kung saan nakat sa lineup ang current best player of the conference na si RJ Abarrientos at Converge star na si Justin Arana. Pero posible pa rin po nating makita ang dalawa sa Final 12 lineup laban sa Iran, depende sa magiging desisyon ng buong coaching staff. Pero sa ngayon ay suportahan po natin ang Gilas at ipagdasal na makuha ang panalo laban sa Jordan mamaya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.